Paano kung kilala ka ng buong mundo bilang pinakamahinang hunter? Isang taong halos walang silbi sa bawat misyon, ngunit wala kang ibang pagpipilian kundi ipagsapalaran ang buhay mo araw-araw para lang mabuhay ang pamilya mo. At paano kung ang isang ordinaryong misyon ay mauwi sa pinakakinatatakutang bangungot na hindi pa nararanasan ng kahit sinong hunter? Ito ang simula ng kwento ni Sung Jin-woo, isang lalaking walang espesyal na kakayahan, ngunit siya ring magiging pinakamakapangyarihang hunter sa buong mundo. Kung mahilig ka sa mga anime na may overpowered na bida, siguradong magugustuhan mo ang seryeng ito. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang anime recaps. Simulan na natin. Sa mundong ito, normal na lamang ang paglitaw ng mga misteryosong gate na nagsisilbing lagusan patungo sa ibang dimensyon. Sa loob ng mga gate na ito ay naninirahan ang iba't ibang halimaw na handang umatake anumang oras. Upang mapigilan ang pagkalat ng mga halimaw sa mundo ng tao, isinilang ang mga hunter, mga taong nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan matapos magising ang kanilang mga kakayahan. May iba't ibang ranggo ang mga hunter, mula A-rank hanggang S-rank. Habang ang mga S-rank ay tinuturing na mga buhay na sandata, ang mga A-rank naman ay halos walang pinagkaiba sa ordinaryong tao. At sa lahat ng A-rank hunters, iisa lamang ang kilala bilang pinakamahina. Si Sung Jin-woo. Halos bawat raid ay nauwi sa pagkakasugat niya. Madalas siyang duguan, bali ang mga buto, at muntik pang mamatay. Ngunit kahit ganoon, hindi siya sumusuko. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya. May sakit ang kanyang ina at nakaratay sa ospital, habang nag-aaral pa ang kanyang nakababatang kapatid. Siya lamang ang inaasahan ng kanyang pamilya, kaya kahit alam niyang delikado ang bawat misyon, patuloy pa rin siyang lumalaban. Isang araw, nakatanggap siya ng imbitasyon para sa isang drunk dungeon raid. Bagamat mas mataas ito kaysa sa kanyang kakayahan, sumama pa rin siya dahil nangangailangan siya ng pera. Pagdating nila sa gate, mabilis nilang nilinis ang mga halimaw sa unang bahagi ng dungeon. Para sa mga veteranong hunter, isa lamang itong simpleng misyon. Ngunit habang sinusuri nila ang paligid, may napansin silang kakaiba. Sa dulo ng kuweba ay may isa pang napakalaking pintuan na hindi nakalista sa kanilang impormasyon. Ibig sabihin, may isa pang nakatagong silid. Nagkaroon ng mainit na diskusyon ang grupo. Ang iba ay gustong umalis dahil tapos na ang misyon. Ngunit may ilan namang naniwalang maaaring may malaking kayamanan sa loob. Sa huli, nagpasya silang buksan ang pintuan. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng kanilang buhay. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang isang napakalawak na templo. Tahimik, malamig, at puno ng napakalalaking estatwa. Sa gitna ng silid ay isang dambuhalang rebulto na nakaupo sa trono. Nakatingin lamang ito sa kanila na parang isang Diyos na naghihintay ng mga alay. Sa unang tingin ay tila wala namang panganib. Ngunit habang sinusuri nila ang paligid, napansin nila ang kakaibang mga nakaukit na salita sa pader. Bago pa nila ito maintindihan, biglang ngumiti ang rebulto. Sa isang kisap mata, gumalaw ang isa sa mga estatwa at pinugutan ng ulo ang isang hunter. Nabalot ng takot ang buong grupo. Sunod-sunod na umatake ang mga estatwa. Ang mga sinag ng liwanag mula sa kanilang mga mata ay agad na tumatama sa sinumang tumatakas. Sa loob lamang ng ilang segundo, marami na ang namatay. Ang iba ay nadurog. Ang iba naman ay pinutol ng mga dambuhalang espada. Walang kalaban-laban ang mga hunter. Habang lumalala ang sitwasyon, napansin ni Jin-woo na tila may sinusunod na mga patakaran ang mga estatwa. Hindi sila basta-basta umaatake. May dahilan ang bawat galaw nila. Muli niyang binasa ang mga nakaukit sa dingding. 3 utos. Sumamba sa Diyos. Purihin ang Diyos. Patunayan ang iyong pananampalataya. Unti-unti niyang naunawaan ang ibig sabihin nito. Nang mapansin niyang ang mga lumuluhod ay hindi inaatake, agad niyang sinigawan ang lahat upang gawin din iyon. Kahit naguguluhan ang mga kasama niya, sinunod nila ang sinabi ni Jin-woo. At tama nga siya. Tumigil ang pag-atake. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang pagsubok. Isa-isang sinusubok ng templo ang kanilang katapangan, katalinuhan, at kakayahang sumunod sa mga misteryosong batas nito. Sa bawat maling kilos, may kapalit na kamatayan. Habang unti-unting nababawasan ang mga hunter, lalo ring lumalala ang takot sa kanilang mga mukha.
Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling kalmado si Jinwoo. Bagamat siya ang pinakamahinang hunter, siya lamang ang patuloy na nag-iisip kung paano sila makakaligtas. Sa huli, natuklasan niya ang huling paraan upang mabuhay. May isang bilog na altar sa gitna ng templo. Kinakailangan na may manatili roon upang manatiling bukas ang daan palabas. Ngunit kapag may naiwan, siguradong mamamatay ito. Walang gustong magsakripisyo. Tahimik ang lahat. Hanggang sa si Jinwoo mismo ang nagpasyang manatili. Alam niyang kung walang gagawa nito, lahat sila ay mamamatay. Habang isa-isang tumatakbo palabas ang kanyang mga kasama, naiwan siyang mag-isa sa loob ng templo. Unti-unting nagsara ang pintuan. At kasabay nito, dahan-dahang lumapit ang napakalalaking estatwa. Hindi na siya makakatakas. Sugatan, pagod, at wala ng lakas. Sa pagkakataong iyon, tinanggap na ni Jinwoo ang kanyang kapalaran. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, may isang kakaibang boses na tila nanggaling sa kung saan. Isang mensaheng hindi pa niya kailanman nakita. You have met the requirements to become a player. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit malinaw ang isang bagay. Hindi pa dito nagtatapos ang kanyang kwento. Sa halip, dito pa lamang magsisimula ang kanyang tunay na paglalakbay. Ang dating pinakamahinang hunter ay malapit nang maging pinakamakapangyarihang nilalang sa mundong ito. At dito nagtatapos ang unang episode ng Solo Leveling. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na episode. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na anime recap.